Ang season ng Los Angeles Lakers para sa 2025 hanggang 26 ay official nang tapos pagkatapos na sila ay matalo ng Oklahoma City Thunder sa second round ng playoffs. Pagkatapos ng season, ang buong attention ng organization ay lumipat na sa kinabukasan. Sa gitna ng lahat ng usapan ay si Luka Doncic, na ang kalusugan at paghahanda sa off-season ay inaasahang maghubog sa direksyon ng Lakers patungo sa season 2026 hanggang 27. Bago umalis ng Los Angeles, nakipagkita si Doncic sa pamunuan ng Lakers para pag-usapan ang mga plano ng team at ang kanyang mga layunin sa off-season. Ayon sa mga ulat mula sa mga outlets sa Slovenia, gusto ng Lakers na bumalik siya sa Estados Unidos na ganap na malusog at handa sa pisikal para sa training camp. Ang plano nila para sa kanya sa off-season ay nakatuon sa dalawang bagay. Una, dapat niyang ganap na gumaling mula sa grade 2 hamstring strain na nakuha niya noong unang bahagi ng Abril. Pangalawa, kailangan niyang dahan-dahang muling buuin ang kanyang kondisyon para makapasok siya sa kanyang ikasiyam na NBA season sa pinakamahusay na hugis. Ang pinsala sa hamstring ay nanatiling pinakamalaking balita tungkol kay Doncic mula pa noong Abril. Pagkatapos mangyari ang pinsala, sinubukan ng Lakers at ng kanilang mga doktor ang lahat ng posibleng paraan para maibalik siya sa playoffs. Pumunta pa siya sa Spain para sa platelet-rich plasma treatment para sana mapabilis ang paggaling. Kahit na sinubukan iyon, masyadong seryoso ang pinsala at kailangan ng Los Angeles na ipagpatuloy ang postseason nang walang kanilang pinakamahusay na manlalaro. May positibong pag-unlad naman. Ayon sa mga ulat mula sa The Athletic, si Doncic ay wala ng sakit ngayon at muling sinisimulan ang parehong conditioning program na ginawa niya noong nakaraang tag-araw. Ang routine na iyon ay nagbigay ng magagandang resulta noong regular season 2025 hanggang 26. Nag-average siya ng 3.5 points, 8.3 assists at 7.7 rebounds bawat laro, nanalo ng NBA scoring title at naging isa sa mga pangunahing kandidato para sa All-NBA First Team honors. Ngayon, ang layunin ng Lakers ay simple. Gusto nilang maibalik ni Doncic ang parehong antas ng fitness habang siguraduhin na ganap na gagaling ang hamstring at hindi lang mapamahalaan. Isa pang mahalagang pag-unlad sa kanyang off-season ay walang kinalaman sa basketball. Hindi nagtagal pagkatapos matapos ang season ng Lakers, inanunsyo ni Doncic na hindi siya sasali sa qualifying games ng Slovenia para sa FIBA World Cup 2027 ngayong tag-araw. Ipinaliwanag niya na may custody dispute tungkol sa kanyang mga anak na nangangailangan ng buong atensyon niya at hayagang sinabi na ang pamilya ang uunahin bago ang mga basketball commitment. Para sa Lakers, ang decision na iyon ay talagang kapaki-pakinabang. Dahil walang international competition ngayong tag-araw, makakatuon ng buo si Doncic sa rehabilitation at conditioning nang hindi mapanganib na maulit ang pinsala. Ang organization ay may uninterrupted access ngayon sa kanilang franchise player sa isa sa pinakamahalagang off-season sa mga nakaraang taon. Nahaharap din ang Lakers sa isang komplikadong situation sa roster. Si LeBron James, Austin Reeves, at ilang mahahalagang manlalaro ay papalapit na sa free agency habang si Rob Pelinka at head coach JJ Redick ay kailangang gumawa ng mahihirap na desisyon tungkol sa kinabukasan ng team. Kasabay nito, nagsimula na ang mga chismis na ikinokonekta ang Lakers kay Milwaukee Bucks superstar Giannis Antetokounmpo. Kailangan talaga ng Los Angeles ng pagpapahusay sa frontcourt at sa defensive perimeter. Ang mga kahinaan na iyon ay naging halata sa buong season 2025 hanggang 26, lalo na sa playoff loss sa Oklahoma City. Nang walang si Doncic, bumagal ng husto ang offense. Nawala ang playmaking at nahirapan ang Lakers na pantayan ang lalim ng Thunder. Lahat ng ginagawa ng Lakers ay umiikot kay Doncic. Kung babalik siya na malusog at nasa elite condition, agad na muling magiging championship contender ang team. Dahil dito, ang mensahe ng organisasyon sa kanya ay diretso. Ganap na pagalingin ang hamstring bago ang kahit na ano pa. Sa ngayon, si Doncic ay bumalik na sa kanyang tahanan sa Ljubljana at nagsimula na ang kanyang off-season work. Ang season 2026 hanggang 27 ay maaring maging isa sa mga defining years sa kasaysayan ng Lakers. Maaring dumating ang mga bagong manlalaro, maaring umalis ang mga veteran at si JJ Redick ay patuloy na naghubog ng identity ng roster. Sa lahat ng mga pagbabagong iyon, isang bagay ang siguradong nananatili. Si Luka Doncic ang cornerstone ng franchise at ang pagtulong sa kanya na ganap na gumaling ang pinakamalaking priority ng team.
Kasama ng recovery ni Doncic, kailangan din ng Lakers na hawakan ang mahabang listahan ng free agents. Si LeBron James at Austin Reeves ang pinakamalaking pangalan, pero ang veteran center Jackson Hayes ay tahimik na naging isa pang mahalagang priority. Si James ay papasok sa unrestricted free agency at may tunay na kawalan ng katiyakan sa kanyang kinabukasan sa Los Angeles. Inaasahang tatanggihan ni Reeves ang huling taon ng kanyang kontrata bago ang June 29 deadline para makapag-negotiate ng mas malaking long-term deal. Ang mga sitwasyong iyon lamang ay mangangailangan ng malaking salary cap planning mula kay Rob Pelinka at sa front office. May mga desisyon din ang Lakers tungkol kina Rui Hachimura, Luke Kennard, Maxi Kleber at Jackson Hayes na lahat ay maaring maging unrestricted free agents. Ayon kay ESPN's Dave McMenamin, si Hayes ay naging isa sa mga top priorities ng Lakers ngayong tag-araw. Sa kanyang paglabas sa ESPN LA Radio, ipinaliwanag ni McMenamin na ang pag-resign kay Hayes ay hindi itinuturing na luxury move. Sa halip, tinitingnan ito ng organisasyon bilang isang necessity. Ang center position ay nananatiling malaking alalahanin para sa Los Angeles at naiintindihan na ni Hayes ang sistema ng team pagkatapos ng ilang season sa franchise. Higit sa lahat, nakabuo siya ng matibay na chemistry kay Luka Doncic. Naging epektibo si Hayes bilang lob target sa pick-and-roll situations, isang bagay kung saan mahusay si Doncic bilang playmaker. Nabanggit din ni McMenamin ang connection ni Hayes sa Slovenian national team na nagpapalakas sa kanyang relasyon sa star ng Lakers. Inilarawan pa ni McMenamin si Hayes bilang halos sigurado na babalik sa susunod na season. Kung mangyari iyon, ang pangunahing issue ay ang halaga ng kontrata at kung makakapagkasya ang Lakers sa kanyang sweldo kasama ang ibang financial commitments. Kung mananatili si DeAndre Ayton sa roster, si Hayes ay malamang na magpapatuloy bilang backup center. May player option pa si Ayton pero hindi pa sigurado ang kanyang kinabukasan sa team. May posibilidad din na i-trade siya ng Lakers kung pipiliin niyang i-opt-in ang kanyang kontrata. Sa sitwasyong iyon, maaaring lumipat si Hayes sa mas malaking role o posibleng maging starting center depende sa mga susunod na roster moves. Ang mas malaking issue na nakabitin sa off-season ay ang iniulat na interest ng Lakers kay Giannis Antetokounmpo. Inaasahang susubukan ng Los Angeles ang lahat ng posibleng daan para sa isang blockbuster trade sa Milwaukee. Bagaman kulang ang franchise sa trade assets na meron ang ibang competing teams, maaring maging mas malinaw ang sitwasyon bago ang 2026 NBA Draft sa June 23. Kung hindi makuha ng Lakers si Giannis, malamang nalilipat sila sa pagpapahusay ng roster depth sa pamamagitan ng mas maliliit na free agent signings at internal continuity. Sa ganitong kaso, ang pagbalik kay Hayes sa isang reasonable contract ay magiging mas mahalaga. Naiintindihan na niya ang sistema ni JJ Redick, bagay na mabuti kay Doncic at hindi na kailangan ng extra adjustment time. Mahalaga ang continuity para sa isang team na sinusubukang bumangon mula sa disappointing postseason. Naiintindihan ng Lakers na ang pagpapanatili sa mga manlalarong alam na ang kanilang roles at may chemistry kay Doncic ay makakapagpasimple sa isang mahirap na off-season. Hindi pa inanunsyo ni LeBron James ang kanyang mga plano sa hinaharap, at ang market value ni Austin Reeves ay maaari ring magkomplikado sa mga negotiation. Kung mabibigo ang pursuit kay Giannis, kailangan ni Rob Pelinka na maghanap ng creative ways para mapahusay ang roster sa pamamagitan ng free agency at NBA draft. Ano man ang mangyari sa mga desisyong iyon, alam ng Lakers na kailangan nilang paligiran si Doncic ng maaasahang mga kasamahan na bagay sa kanyang style of play. Bagay si Hayes sa requirement na iyon dahil sa kanyang rim-running ability, athleticism, at familiarity sa offense. Ang mabilis na pag-resign sa kanya ay magbibigay daan sa front office na tumuon sa mas malalaking decision mamaya sa off-season. Isa pang major area na dapat bantayan ay ang restricted free agent market. Maaaring magkaroon ang Lakers ng halos $50 million sa cap space na nagbibigay sa kanila ng sapat na flexibility para i-target ang mga manlalaro mula sa ibang organisasyon. 3 restricted free agents ang namumukod bilang magandang fit para sa pinakamalaking pangangailangan ng Lakers, mas magandang center play, mas magaling na two-way wings, at isa pang long-term playmaker sa tabi ni Doncic.
Ang unang pangalan ay si Detroit Pistons center Jalen Duren. Ang 22 anyos ay nagkaroon ng pinakamagandang season sa kanyang career noong 2025 hanggang 26. Nag-average siya ng 19.5 points at 10.5 rebounds bawat laro habang nag-shoot ng 65% mula sa field. Ang kanyang produksyon ay nagbigay sa kanya ng unang All-Star appearance at nakatulong sa Detroit na makamit ang isa sa mga pinakamagandang season nito kamakailan. Malinaw na ipinakita ng Lakers na gusto nila ng mas maraming production mula sa center position lalo na mula sa mga athletic lob threats na bagay sa pick-and-roll situations. Ayon sa mga ulat mula sa The Athletic, gusto ng organisasyon ng mas malusog at maaasahang frontcourt players pagkatapos na hindi ganap na matugunan ni DeAndre Ayton ang mga inaasahan. Perpekto si Duren sa tabi ni Doncic dahil sa kanyang athletic finishing ability at malakas na interior presence. Gayunpaman, may lahat ng dahilan ang Detroit na panatilihin siya dahil bata pa siya, productive at importante sa kinabukasan ng franchise. Malamang na kailangan ng Lakers ng isang malaking offer sheet para magdalawang isip ang Pistons. Ang pangalawang target ay Denver Nuggets wing Peyton Watson. Gusto ng Lakers ng mas athletic two-way wings na makakapagtanggol sa maraming posisyon habang nagbibigay din ng maaasahang shooting at si Watson ay bagay sa paglalarawang iyon. Ang 23 anyos na produkto ng UCLA ay nagkaroon ng breakout season noong 2025 hanggang 26. Nag-average siya ng 14.6 points, 4.9 rebounds, 2.1 assists, at 1.1 blocks bawat laro habang nag-shoot ng 49.1% mula sa field at 41.1% mula sa three-point range. Ang mahirap na salary cap situation ng Denver ay maaring magbigay ng opening para sa Lakers. Ang ugat ni Watson sa Los Angeles ay maaari ring mag-impluwensya sa kanyang interest na sumali sa team. Ang pangunahing alalahanin ay ang durability dahil nakalimutan siya ng laro dahil sa hamstring injury, pero ang kanyang edad at upside ay ginagawa pa rin siyang attractive target. Ang pangatlong restricted free agent option ay Utah Jazz center Walker Kessler. Sa mga available na pangalan, siya ang maaaring pinaka-realistic na fit. Kilala si Kessler sa elite rim protection at rebounding. Noong season 2025 hanggang 26, nag-average siya ng 11.1 points, 12.2 rebounds at 2.4 blocks bawat laro habang nag-shoot ng 70.3% mula sa field. Pinangunahan din niya ang liga sa 4.6 offensive rebounds bawat laro. Inaasahang i-draft ng Utah ang isa pang frontcourt player sa pangalawang overall pick sa 2026 NBA draft at ang desisyong iyon ay maaring gawing expendable si Kessler. Kung mangyari iyon, dapat agresibong habulin siya ng Lakers dahil ang kanyang defensive presence at pick-and-roll ability ay magiging perpekto sa tabi ni Doncic. Iba pang restricted free agent options ay sina Tari Eason, Benedict Mathurin at Quentin Post. Nahaharap ang Lakers sa ilang major roster problems papasok sa off-season na ito, pero ang restricted free agent market ay nag-aalok ng posibleng solusyon. Ang paghabol sa mga manlalarong ito ay hindi madali dahil ang restricted free agency ay kinabibilangan ng offer sheets, salary cap planning at waiting periods. Gayunpaman, ang rutang ito ay maaring maging pinakamagandang option para sa isang franchise na kulang sa major trade assets pero gusto pa ring mapahusay ang roster sa paligid ni Luka Doncic. Nagpakita na ng creativity si Rob Pelinka sa mga nakaraang off-season at kakailanganin muli ng Lakers ang creativity na iyon ngayong tag-araw. Kung matagumpay na makukuha ng Los Angeles kahit isa lamang sa mga target na ito, ang future outlook ng team ay maaring mapabuti ng malaki